Ngayong Valentine's Day, kanya-kanyang gimmick ang ilan para ipagdiwa ang araw ng mga puso. Sa mga may kadate dyan, may paraan daw para madagdagan ang pagiging romantiko ng isang tao at tiyak na magiging in the mood for love. Alamin yan sa trending report ni Valentine. Garlic, oysters, asparagus. Mga pagkain hindi lang masustansya kundi may kakaibang magic daw na dala. You are what you eat, ika nga. Dahil ang ating kinakain ay makaka-apekto sa ating katawan, pati na rin sa ating pakiramdam. Ngayong Valentine's Day, ano kayang mga pagkain ang pwede niyong ihain sa inyong mga loved ones para kayo'y maging in the mood for love? Kaya raw ng mga aphrodisiac na mabago ang mood ng isang tao. Ang aphrodisiac ay ang mga pagkain, ang mga putahe na kung saan na sinasabing pag ito ay kinain mo and your loved one together in a date, ay magpapadagdag ng inyong pagiging mas romantic sa isa't isa at magpapadagdag, hopefully, supposed to be magpapadagdag ng inyong pag-ibig para sa isa't isa. Sino mag-aakala na mga ordinaryong gulay at prutas pala na karaniwan nating kinakain ay may ganitong kakayahan? Ang mga gulay na tulad ng leafy greens, carrot at zucchini, puno ng nutrients na nakakatulong sa ating heart rate at blood flow. Ang mga prutas naman na tulad ng pineapple, blueberries, raspberry, cranberry, banana at strawberry, siksik sa vitamins. Kapag mas maraming vitamins, mas napapaganda ang function ng ating katawan. Siyempre nakakadagdag din sa romantic moment ninyo ang isang magandang ambience. Dito sa isang integrated resort sa Pasay City, meron silang special Valentine's menu. Sa mga magsing-irog dyan na naghahanap ng date places, meron din mga lugar na nag-offer ng Valentine's menu na punong-puno ng mga aphrodisiacs. Kasama ko ngayon si Chef Cyril, who will also talk to us about this food that you're going to prepare today. Yes. What is it? So something in season for the Valentine. So using some ingredients, a little bit of aphrodisiac, just to help those couples or those dates to do something at night. Matapos ang preparasyon, tikiman portion na. Unahin natin itong appetizer. Sabi nga nila itong oyster, yung master aphrodisiac, kasi punong-puno siya ng zinc na nakakatulong sa ating blood flow sa katawan. Try. Bukod dyan, meron din itong beetroot, itong kulay pula. Itong beetroot, nakakatulong to sa pag-increase ng ating lakas o ng physical stamina. Meron din itong black garlic paste. Itong garlic, syempre medyo masangsang yung amoy niya or malakas yung amoy niya, pero nakakatulong din ito sa blood flow. Sa main course naman, Yung lobster kasi, napakarami niyang nutrients, so nakakatulong ito sa overall health ng isang tao. Pero at the same time, syempre, yung physical part ng isang tao, nag-i-improve din. hanggang dessert, aphrodisiac din. Ito naman yung dessert natin, chocolate mousse with strawberry. Itong chocolate, very sensual din siya. Yung itsura niya, yung amoy niya, very sensual. Tapos may strawberries pa. Ngayong Valentine's, tiyak na maraming lugar na pagpipilian para sa date ninyo ng inyong loved one na akma sa inyong budget. Pero higit pa sa pagkain, tip nga sa atin ni Chef, You have to pay attention of the person where you sit in front. You have to listen to them and listen to her. And I suppose that... At the end of the day, it's not just really the food ang pinag-uusapan niyo dito. Ang pinag-uusapan dito ay siya at ikaw. Ang pinag-uusapan dito ay yung time niyo together na magkasama kayo na nag-i-enjoy with a good table setting, with a good ambience, and good food that you both are sharing. ito po si Valerie Tan para sa Trending ng News to Go.